makapapantay. Inaanyayahan ko po kayo tumayo at tayo po ay aawit ng ating battle song at sa ating online community. Magandang umaga po. Sabayan niyo po kami sa ating pag-awit. Amen! Amen! Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. O sa bawat sulok ng mundo'y ipapahayag kapangyarihan niya, walang makapapantay. Sa pangalan ni Kristo, tayo'y tinatawag upang magbantay, manalangin, mag-alab. O sa bawat sulok ng mundo, ipapahayag kapangyarihan niya'y walang makapapantay. Ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Diba ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Hallelujah! Mga bansa'y matitinag, mga kahari ay babagsak. Amen! Ngunit tayo'y matatag, handang magmamatsyag. Lahat tayo'y magpupuri, tayo'y magbubunyi, magliliyab at magniningning. Mga bansa'y matitinag, mga kahari ay babagsak. Ngunit tayo'y matatag, handang magmamatsyag. Lahat tayo'y magpupuri, tayo'y magbubunyi, magliliyab at magniningning. Digma ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Digma ay magaganap, tayo ay magbantay, huwag kang titigil, manalangin, walang humpay. Ito ang ating gagawin sa araw-araw ng ating buhay. Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Ating pangawitin! Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Kay Kristo Jesus! Kay Kristo Jesus, ika'y magtatagumpay. Amen. Ating pong isigaw ang ating battle cry sa wikang Ingles. 1, 2, 3, go! In Christ Jesus, let the watchman anointing through prayers and alertness come alive in 2025. At sa ating sariling wika, kay Kristo Jesus, tayo ay tumalima sa kapangyarihan ng Diyos sa pananalangin at pagbabantay sa taong 2025. Hallelujah! Thank you, Lord!
Narito po tayo ngayon sa ikatlong araw ng ating Holy Week Special Podcast, The Holy Saturday. Patuloy po tayong magbulay sa mga bagay na pinapaalala sa atin ng Panginoon tungkol sa relasyon natin sa Kanya at ang kahalagahan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Ang atmosphere po ngayon, yung pag-Saturday, Black Saturday ang tawag nila, pero I choose to call it Holy Saturday, ay yun yung medyo parang nung panahon nila Jesus, parang yung mga disciples na disappoint dahil namatay si Lord. At yung mga kalaban naman nila, yung mga Pariseo, yung mga nagpapatay sa Kanya, parang siguro natutuwa sila pero hindi nila ma-express ng maigi. Okay? So, ayan po. Pero sa totoo lang, hindi naman pong mananatiling patay ang ating Panginoon. At hindi po siya namamatay taon-taon. Di ba? Ito po ay pag-alala natin sa mga nangyari noon para na sa ganon tayo tumibay at tayo talaga magkaroon ng angkla sa ating pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Kahapon sa ating podcast ay inalala natin ang pagkamatay niya hanggang siya ay nilagak sa isang kuwebang libingan na pag-aari ni Joseph ng Arimathea na isang mananampalatayang Hudyo. Ito ay nasa labas ng Jerusalem. Doon po siya nilibing sa labas ng Jerusalem. Kaya lumapit tayo kay Jesus, sabi po ng scripture, sa labas ng bayan at makibahagi sa mga tiniis niyang kahihiyan. Hebrews chapter 13 verse 13, Hebreo, di ba? So yun, nakakaya po talaga ang ginawa nila sa Panginoon. Pero ang lahat ito ay tiniis niya hanggang dumating yung kanyang kamatayan dahil siya ay nasa katawang tao. Nung naubos po yung dugo niya at yung dugo ay tumulo sa lupa, natapos na rin po yung kanyang hininga. Pero siya po ay buhay pa. Okay, nung namatay yung kanyang katawan, pumunta naman siya dun sa impyerno at kinuha niya pabalik ang susi ng kalayaan natin mula sa Satanas na Diablo. Kala ng Satanas, di ba, masaya sila, nagpa-party sila na namatay na si Lord, pero hindi po tapos doon. Okay, remember, after 3 days, He will rise again from the dead. Amen. So marahil ang pag-aalala sa Sabadong ito ay napaka-importante sa atin dahil itong panahon na tayo ay kasama sa pagkamatay at kalungkutan ng bahagi ng ating pananampalataya. Kaya sabi kasi sa Kristyanismo, mas patay ka sa sarili mo, mas buhay ka kay Lord. Amen? Yung, alam niyo yung patay ka dati mo sa dating ugali, namatay ka na sa kayabangan mo, sa kadaldalan mo, namatay ka na sa kasapwangan mo. Diba? So may bagong tao ka na pag ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon. Ang banal na Sabado ay nasa gitna ng pipighati at pagbubunyi. Okay? Nandito sa gitna tayo ngayon, no? Between grief and victory. Dito ay kasalukuyang namamayagpag ang kamatayan at hindi na isisigaw ang tagumpay. No? Parang alam niyo yung pagpatay ang tao. Tayo mga Kristiyano, alam natin saan sila pupunta. Pero pag hindi ka Kristiyano, may namatay na kamag-anak mo, sobra po yung lungkot natin. Kasi alam natin, baka hindi siya makarating sa langit, baka doon siya sa impyernong magpunta. Mababasa rin natin sa panahong ito, ang mga pari at pariseyo ay lumapit kay Pilato. Okay? At hiniling nila na selyuhan ang pinto ng libingan. Naisip nila, sabi, punta kami doon kay Pilato, sasabihin namin na selyuhan ang libingan. Okay, ang araw na yon ay hindi lamang Sabado, kundi ito ay Passover din po nila. Sabi po sa 1 chapter 19 verse 31, bispiras na noon ng pista at kinabukasan ay espesyal na araw ng pamamahinga dahil ayaw ng mga Hudyo na maiwan sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga. Hiniling nila kay Pilato na baliin ang mga binti ng mga nakapako
upang madali silang mamatay at nang maalis agad ang mga bangkay. 1:19:31. So, kahit na sa banal na araw na yun, alam nilang Passover na yan, di ba? Banalang araw na yan. Ang mga taong ito, yung mga Hudyo at saka yung mga Pariseyo, Saduseyo, di ba? Ay tuloy-tuloy na nagsasabuhatan laban sa Panginoong Hesukristo. Kakalungkot, di po ba? Parang ngayon din, ang mga tao nagsasabuhatan, maalis lang nila ang konsepto ng Diyos sa mga puso, lalo na sa mga kabataan. Mga tao ngayon po ay mayayabang, di ba? Parang hindi sila naniniwala sa Diyos. Okay, pero sa kahuli-hulihan, sa oras ng kanilang kamatayan, ewan ko kung hindi sila tatawag sa ating Panginoon. Pero may mga taong namamatay, hindi pa rin sila tumatawag sa Diyos. Galit pa rin sila sa Diyos. Sorry na lang, ano? Pero sa lahat mo ng ginagawa ngayon sa ating bansa, nagpapahayag ng mabuting balita, nagpapahayag ng pag-ibig. Hindi pa tayo matouch doon. Ano pa kaya? Praise God. So, ang Sabadong ito ay pagbulay-bulayan natin ang ating spiritual growth, ang ating mga babaguhin sa ating sarili, mamamatay sa sarili, at yung mga bago nating mga attitudes para sa Panginoon at para lumago ang ating mga buhay. Karoon tayong kapayapaan sa ating mga puso at mga... Sa panahon ngayon, madali nating ituro ng mga daliri natin sa kanila at magalit sa kanila. Subalit, ang pinakamainam na gawin ay tanungin natin ang ating mga sarili. Ito munang sarili natin, sikasuhin natin. Kesa yung nagtuturo, yan, masamang tao yan, hindi mabuting Kristiyano yan, fake yan, ganyan-ganyan. So, itanong muna sa ating sarili, paano ako nananatili na makamundo, di ba? Kung marami pa tayong ugali na bakit ka nananatili pa sa pagkamundo? Kailangan siguro may mga mamatay pa sa atin. Meron bang mga ugali akong hindi ka nais-nais sa harap ng Diyos at sa harap ng tao? We search in ourselves. Meron ba akong mga ugali na hindi ka nais-nais? Dapat po namamatay na rin po yung mga ugaling yan. Tayo ay mabubuhay sa kalwalhatian at pag-ibig ng Diyos sa tayo po ay manalangin. Sa Salmo 139 verses 23 to 24. Ang sabi po roon, si David po ang isa sa mga sumulat dito, O Diyos, siyasatin niyo ako. What a good time na tayo ay magpa-examine sa Lord upang malaman ninyo ang nasa puso ko. Subukin ninyo ako at alamin ang aking mga iniisip. Tignan ninyo kung ako ay may masamang pag-uugali at patnubayan niyo ako sa daang dapat kong tahakin magpakailan paman. Salmo 139 verses 23 to 24. So sa English, basahin rin natin, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Psalms 139 verses 23 to 24. Naku, napakagandang panalangin po yan. No? Pagbulay-bulayan po natin yan. Ngayong tahimik ang mundo, kung saan man kayo naroon, nasa beach man kayo, or nasa bahay ninyo, gawin po natin. For once, mag-meditate po tayo. Lord, anong gusto mo sa akin? Diba? Lord, pakita mo sa akin yung mga hindi magagandang ugali ko kasi ay mga tao bilib-bilib sa sarili, sila ang tama, yung iba mali, diba? Kaya it's a good time na tayo po ay tumingin pang loob at sabihin natin sa Panginoon na gusto nating magbago. Gusto nating mamatay sa ating mga sariling dating ugali at gusto nating mga ugali na kaaya-aya sa ating Panginoon. Gawin po natin yan. At sa araw na ito, meron pong buhay. Buhay na sa buhay nila, magpapatotoo po sila sa atin. Naimbita po namin sila, medyo busy ang kanilang mga schedule. Pero pinigbigyan po tayo, especially today, no?
it's a Holy Saturday. Nais po nating i-welcome si Brother Ricky Chua na nagnais magbago. Dahil ayaw na niya yung manatili sa kanyang mahirap at magulong buhay. Di ba yun? Yung mga tao na sobra na yung kahirapan o kalungkutan, gusto lang magbago. Kasama rin niya ang kanyang magandang may bahay na si Sister Heidi. Okay na? Maglalahad din kung paano niya nakilala ang ating Panginoon. Let us welcome Ricky and Heidi. Isang magandang araw ito para sa atin, lalo na yung nagsa-celebrate tayo ng pag-alala natin sa misyon ng Panginoon Kristo para sa iyo at para sa akin. Siya nga po ay nagkatawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo. Okay, at sa mga araw na ito, inaalala natin yung kanyang kamatayan. Pero sa totoo lang po, minsan lang pong namatay ang Panginoon at siya'y buhay magpakailan paman. Hindi po taon-taon namamatay ang Panginoon. So, we are so blessed today na meron po tayong bisitang mag-asawa. Okay, sila po ay mag-asawang negosyante. Okay, at nais din nila at pinakiusapan ko silang i-share ang kanilang ang buhay noon at ngayon na sila ay nakakilala sa ating Panginoon Jesucristo. Ang Jesucristo ng Biblia, ang Jesucristo na may akda ng lahat sa ating mga kabuhayan at sa ating mga puso. So ngayon, I want you to meet ang ating napaka-special guest na si Brother Ricky Chua at si Heidi Chua. Magandang hapon po. Good afternoon. So, Ricky and Heidi, salamat na lang at nakarating kayo, no? Kahit busy kayo sa inyong mga gawain. Noon ay narinig ko yung testimony mo, especially si Ricky, at ganun na rin si Heidi. Si Heidi po used to work sa staff sa church, ay isa kang secretary ba? Secretary na nagtumutulong kay Bishop Jonathan noon. Kasama si Telma at mga ibang staff. But anyway, sa umagang ito ay bibigyan nila tayo ng pagkakataon, makita kung paano kumilos ang Diyos. Ang Diyos ay buhay sa kanilang life together, no, as husband and wife. So, maaari niyo bang sabihin sa akin, ano yung mga testimony niyo nung sa mga unang pagkakataon? Marahil nung bata pa kayo, or saan kayo naka-expose, di ba? So, ayun po. Thank you sa sharing niyo ngayon. Salamat din po, na-invite po kami. Abangan po ako. Actually po, nung bata pa po ako, namulat po ako na broken family na po kami. Wala pa akong image ng father kasi wala pa po akong muwang nung naghiwalay ko yung parents ko. So, kumaga, habang nag-grow up po, siyempre, tataliman ka ng mga pinabayaan ng tatay mo. Kumbaga, yun yung part na habang lumalaki po, nagkaroon po ako ng unforgiveness sa nanay ko. And dinala ko po yun hanggang sa high school ako, ganyan. So dumating ang time, nung time na yun, kinukuha pa rin ako ng pinsan ko at the age of third year high school ako, second year high school po, nag-stop ako sa pag-aaral kasi kailangan ko pong magtrabaho and at the same time tumulong sa family nung young age na yun. Kasi dahil nga po, although nakapag-asawa po yung mother ko sa pangalawa ng mga 8 years old ako, pero medyo mahirap po talaga ang buhay. We need to magtinda po kami sa harapan ng bahay, ganyan, sa school, may mga dala akong paninda kasi para makatulong sa allowance ko, ganyan. So, mahirap po talaga, pero napakabuti po ng Panginoon kasi kahit na meron po ako naririnig sa mga relatives ko na kasi kinukuha nila ako, magtatrabaho sa kanila, syempre, yung mother ko ayaw naman ng time na yun. So, dumating ang time po na meron po nga po may curse po sa amin na habang buhay kang maghihirap. Nag-curse sa inyo? Sa akin especially na parang kasi uso kasi nun sa mga matatandang relatives sa paghihirap ka, gagapang ka sa ganyan. So, ako naman po, nung time na yun, hindi ko naman din po yung tinake by heart. Or syempre, masama ang loob mo. Hanggang sa dumating ang time po na nakakilala po ako sa Lord na sa Angeles, hanggang sa makapunta po ako sa Manila at napunta po ako sa basis. Siya may nag-invite po sa akin. And then doon ko po naranasan na habang sa pagdalo po, pakikinig ang kanyang salita, na kita ko po yung pag-ibig ng Panginoon and na natulungan po ako ng Lord talaga na yung unforgiveness talagang ma-release ko kasi yun yung nagbibigay sa akin ng pera physically, although hindi nakikita ng iba, pero pag ako na lang, yun,
yan, forgiveness sa puso mo, physically, spiritually, yun, nagpapabigat sa buhay ka. Nung nakakilala po ako sa Lord, na-release po lahat yun. Yun po yung talagang nakita ko po yung pag-ibig ng Diyos po sa akin. So, Yun po. personally, naranasan mo no, yung pag-ibig ng Diyos. Kasi Opo. iba po pag nag-umpisa sa childhood, parang dala-dala mo talaga yan. No? Pero tignan nyo ngayon na si Heidi ay nakawala po siya doon at masaya siyang nabubuhay kasama ng kanyang asawa, ng kanyang anak, Lord, at ng Panginoon natin na naglilingkod po sila sa Panginoon. Salamat, Pastor Heidi. Ikaw naman, Brother Ricky, ano Ako naman po, nangyari sa'yo? magandang umaga po sa inyo. Ako pala si Brother Ricky. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Laki rin po ako sa broken family. Nung natatanda ako, lumaki po ako sa probinsya. Maliit pa lang, talagang 4 years old pa lang. Talagang sumasama sa lolo ko, uncle ko, na nangingisda po. Hanggang napunta po ako sa Manila, nag-aral po ako ng high school dito. Hanggang mag-college po, hanggang nagkaroon po ako ng bisyo. Siyempre, sa mga barkada ko po, ganun ang ginagawa. Ganun rin po yung nagawa ko. Hanggang nagtrabaho po ako sa hotel, dala-dala ko rin po yung bisyo ko, ako daw nag-aaral, working student. Pero nakita ko po yung, sabi ko sa sarili ko, bakit ko ginagawa ito? Parang walang patutunguhan yung buhay ko. Lahat ginawa ko na. Yung pangarap ko na magkaroon ng bahay, na magandang buhay, hindi nangyayari. Hanggang meron pong nagdi-deliver sa amin, yung businessman na yan, sabi ko, ano kaya meron yung nawala ako? Hanggang in-invite mo ako sa church, sa Jesus Joe, natatanda ko noon. Sabi, punta ka dito. Pero umuo lang ako, pero hindi ako pupunta. Hindi ako pumupunta. Hanggang one time po, nung in-invite na po ako ulit, pumunta po ako nung natatanda ko yung merong palaro, yung dito sa Marikina. Parang anniversary yata, takbuhan, no? Ano kaya pinagagawa ng mga to? Sabi ko, patang gulo-gulo nila, tas ang ingay. Sabi ko. Tas after that, nawala po yun. Hanggang tuloy-tuloy po ako sa bisyo, nalulungin po ako sa drugs. Yun ang pinakamatagal na gusto kong matanggal. Halos lahat ng reliyon, napunta ako na para magbago. Pero nung araw na yon, natatandaan ko, yung gumamit kami ng drugs noon, na shabu pa yun eh. Tapos after that, sabi ko sa mga kaibigan ko, ayaw ko naman gawin to. Sabi ko, laki naman akong probinsya, mabait naman ako. Pero bakit nangyayari sa akin, sa buhay ko to? Sabi ng mga kaibigan ko, naku, ano nangyari kay Ricky? Praning na. Di na alam ang sinasabi. Dati, siya pa ang promotor na gawin ng mga bagay na to, sabi nila. Tapos, nung umuwi na ako sa bahay, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, di naman ako ito. Ayoko ng ganitong buhay. Hanggang pumunta pa ako sa church, ako na po mag-isa noon. Ano po yun, natatanda ako, Thursday service. Pagpasok ko po gano'n, meron pa ako hinahanap na tao. Dito ba umatin yung tao na yun? Sabi ko, kasi hindi pa ako nakakapunta, o doon na pumunta na po ako sa Marikina noon. Sabi niya, opo. Tapos, kaso, minsan nalilate yun, o kaya hindi umatin. Pasok po ako sa CR. Tapos umiyak po ako, bakit kaya ganun? Tapos lumabas na po ako sa kalsada. Wala pa ako sa sasakyan nun. Tapos habang nag-abang ako ng sasakyan, parang may bumulong sa akin. Balik ka. Nung pagbalik ko doon sa loob, pagbukas ko ng pinto, tama-tama, nakita ko, nakaupo. Tuwan-tuwa ako. Tuwan-tuwa po ako noon. Tapos nung nag-preach po si Bishop Jonathan noon na regarding sa salvation, lumapit po ako sa harapan. Parang may nakita po ako na nung tinanggap ko ang Panginoon bilang tagapagligtas, may puti pong ako nakita na parang ulap. Tapos talagang, ano kaya ito? Sabi ko, parang di ata totoo to o kasi may residue pa yata ako may residue pa ako sa drugs noon eh. Pero nung tinanggap ko ang Panginoon, nawala po lahat yun. Yung araw na yun, simula noon hanggang ngayon, may drugs, sigarilyo, di ko na po natikman po yun. Di ko na po natikman. Lalo na yung sigarilyo, minsan 3 packs a day po ako noon. Minsan 4 packs.
Kaya pag umubo ako, okay, dumura, meron ng itim. Pag nag-spit ako, meron ng itim. Kaya natutuwa po ako sa Panginoon, talaga nag-miracle po siya noon. Simula po noon, napatuloy po ako sa Panginoon. Doon ko po nakita yung kabutihan ng Panginoon at pagmamahal niya po sa akin, na merong plano siya. Kaya pala pag tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, makikita mo talagang unti-unti kang magbabaguhin niya pag ikaw po ay sumunod sa Kanya. So, yun Hanggang ang, ngayon po. yun ang isa sa pinakamalaking nakita mong pagbabago. Opo. No? Kasi mga tao, syempre, at home na tayo sa barkada, at home na tayo sa mga anong ginagawa ng mundo. Pero meron palang plano si Lord para sa bawat isa sa atin. Okay, ikaw, Heidi, ano yung nasalamat sa sharing mo? I'm sure madami pong na-bless na at marami nakarelate. So kung may mga kamag-anak kayo, anak or asawa na medyo napapaiwara ng takbo, may pag-asa po ang ginawa ni Jesus Christ sa Cross of Calvary. Yan po ang pag-asa natin. So, Heidi, ikaw, anong nangyari sa iyo? Bakit ka na born again? Nung time po na receive ko po yung kaligtasan na binigay ng Panginoon, talagang nabuhay po sa akin yung January 16. Ang pamagitan ng bugtong niya na anak na namatay para sa ating mga kasalanan. So, nung time po na yun, nung sinubok po sa Lord lahat ng mga nagawa ko kasalanan, yung mga bagay na kinipit ko sa loob ko na matagal ng panahon, nung sinubok po, doon ko po nakita yung unti-unti pong binago ng Panginoon yung buhay ko. Wala pa po ako nun sa church, di pa ako nag-work. From sa trabaho, na-promote po ako from crew, counter person, naging cashier, naging supervisor po ako. At nung time po na yon, nakakatulong po ako sa family ko. Ginamit ng Lord yung trabaho ko sa para matulungan sila. And at the same time, nung time na tinawag na po ako ni Lord yan, nagsabit na po ako din sa kalooban niya. Na kahit na mataas na yung posisyon ko sa labas, kasi niniwala ko nung time na yun, yung calling na binigay niya sa akin, pinakamataas ko na mag-serve po sa kanya. Full time. Thank you. At ako nakilala si Brother. Yeah. Sa church sila nagkakilala. Hindi ko siya nakilala. So, kailan kayo kinasal? 19? December 1, 1995 po. Oh, 30 years na po sa December, dito po, 2025. So, ngayon, kahit may mga problema tayo, alam natin kung kanina tayo kakapit, kung kanina tayo tatawag. At yan po ang nangyari sa buhay ni Brother Ricky at ni Sister Heidi Chua. Diba? Totoong patotoo po ito. Hindi po ito scripted. Nangyayari po sa buhay nila. So, kung ikaw ngayon ay nakikinig o nanonood at meron ka dinadala-dalang kabigatan, parang wala nang pag-asa at buhay, meron pa po. So, you stay tuned. Mamaya po ay mananalangin tayo para na sa ganon, ang ginawa ni Jesus Christ sa Cross of Calvary ay walang masayang. No? Ito ay para sa iyo at para sa akin. So lastly, ano po kayong ma-advise ninyo no, sa mga negosyante ngayon? Siyempre medyo makislot. No? Pero si Lord meron siyang plano. So ano ma-advise sa mga negosyante at sa mga couples na nanonood sa atin ngayon? Business. Sa business naman po, pinagkatiwala po kami ng Panginoon, binigyan po kami ng business. Natutuwa po ako sa Panginoon na patuloy niya pinagpapala. Hindi ko naman po sinasabi na wala pong struggle, pero nagpatuloy po kami sa Panginoon kung ano po ang nakasulat po sa Biblia. We pray na masunod po namin yun. Nakita ko naman po yung pagbabago ng Panginoon sa buhay namin, pagdating sa business. Lalo na ngayon na patindi ng patindi dahil technology na po tayo ngayon. Pero hindi po kami pinabayaan ng Panginoon dahil ganun po katapat po ang Panginoon sa buhay po namin. Talaga nakita po namin. Hindi ko naman po sinasabi na wala pong problema. Tinuturuan po kami ng Panginoon kung paano po makita po yung plano niya po sa buhay po namin. Praise God. Ikaw, Heids. Sa amin naman po, sa mag-asawa, syempre marami rin mga friction, mga problema. Pero ang ano po doon, yung acceptance po, kung paano tayo in-accept ng Panginoon sa mga flaws natin, sa mga kakulangan natin. Ganun din sa mag-asawa. Meron din kami mga kakulangan parehas sa isa't isa. May mga ugali kaming, minsan hindi rin syempre magkasundo, pero acceptance na po. Tanggapin po.
kung ano po yung binigay sa atin ng Lord ng buong puso po. At, Thank you, Lord. Hallelujah. Una-una po, kailangan maging sentro po yung Panginoon sa buhay po natin. At ganoon rin po sa business. Kasi sa Kanya naman po galing yun. Kumbaga, pinagkatiwala na po ng Panginoon sa amin para maging pagpapala po sa mga tao. Kasi yun po yung lagi namin pinagpipray na maging blessing po kami. Na yung mga tao, siyempre, ginagamit kami na pagpapala sa kanila. At ganoon rin, magkaroon rin kami extension sa mga kamag-anak po namin, kakilala po namin. Yun po, kasi yun naman po talagang gusto ng Panginoon na kaya ka pinagpapala para i-extend yung blessing na. Kasi para makita po nila na galing mo sa Panginoon. Yes. Kay Lord God. sa sariling sikap namin. Hindi po yung sa sariling sikap namin. Kasi kahit anong gawin po namin pagsisikap kung wala po ang Panginoon, wala po. Kasi galing po lahat sa Kanya yan. Napakaganda nun, no? Napakaganda yung sinabi niya, kung wala sa ang Panginoon, kahit pagsikap ka na, nauubos. Nauubos pa. Tsaka nanghihina ka. Pero pagkasama ang Panginoon, minsan kahit may problema, alam mong tutulungan ka ng Yun po yung maganda po doon. Praise Tapos meron po kaming bagong venture ngayon, binigay po ng construction. Natutuwa naman po ako sa Panginoon na yung kapartner ko, sabi ko, okay lang ba yung profit natin doon sa profit ng iba, i-donate natin sa church. Payag naman po siya. Ayun po yung maganda po doon. Tapos, pwede ba rin ba tayong contribute sa community? Payag naman po siya. Sabi niya, matanda na tayo, may edad na tayo. Sabi niya, iyan naman ang goal natin, kaya tayo binibless ng Panginoon para ibigay sa mga tao na nangangailangan. Wow, thank you. Pagpapalain ng inyong negosyo pag ganun ng inyong goal, di ba? Yun po yung goal po talaga natin. Wow. So again, malaking pasasalamat sa pagdalo nyo. Alam kong busy kayo, pero dumalo pa rin kayo dito sa podcast natin. At I'm sure maraming pong na-bless sa kanilang tunay na storya ng kanilang buhay. At yun po ay almost 30 years na silang nagsasama. Meron po silang isang anak na si Praise Joy. Batiin nyo naman siya. Hello, Praise Joy. Dalaga. Dati nung karga-karga lang natin na maliit na baga. Pero ngayon pagkalaki-laki ng bata po. Hindi na tagay. Napakaganda. So hello, Praise Joy. One of these days, makakasama ka rin namin dito. So again, thank you so much. Pagpatuloy niyo po ang buhay niyong nagmamahal sa Panginoon, nagmamahal sa kapwa, at nagmamahal sa ating bayan. God bless you and thank you so much. Salamat po. Basta thank you. Salamat po. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan at sa patuloy mong nais na bawat isa sa aming mga nilikha mo ay minsan pang makonekta at makilala kang Diyos, naming buhay at tunay na umiibig sa amin. Pagpalain niyo po si Brother Ricky at Sister Heidi at Lord, bigyan po siya ng kalakasan, katalinuhan, Lord, upang maihayag nila sa mundo, Panginoon, sa mga tao, Lord, na may pag-asa sa ating Panginoon. Dati parang patay na ang buhay, wala nang kulay ang buhay, pero kapag nakilala ka namin, O Diyos, ay nabubuhay po kami at buhay na may buhay na masagana at buhay na mainam. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. So, ang unang hakbang po para makilala natin ang buhay na yan, magkaroon tayo ng buhay na yan, ay connection natin kay Jesus Christ. Ito po ang tawag ng salvation o kaligtasan. Isinulat po ni Pablo, no, narinig niya sa Holy Spirit, kung paano nga tayo maliligtas. Importante po yan. No? Hindi tayo maliligtas sa kabutihan lang natin, personal na. Hindi po ang makakaligtas sa atin, walang iba, kundi si Jesus Christ. No, binigay na nga niya yung buhay niya para sa kaligtasan. Ni-rescue ka na. So kung hindi pa natin ito bibigyan ng pansin, baka mahuli ang biyahe, di ba? So sabi po sa Bible na kung ipapahayag mo si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat tinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya ay sumasampalataya, maliligtas siya. Romans chapter 10 verses 9
and 10. Sa wikang Ingles, if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10, 9 and 10. Kung meron po tayong pagtutunan ng pinaka-importanting mangyayari sa atin, sa ating buhay, sa taong ito, sa Holy Week na to, ito po yung ating kaligtasan. Hindi biro-biro po yan. Kasi pag dumating ang panahon na tayo mamamatay, yung espiritu natin, buhay pa yon. Ang namamatay lang po itong flesh. Okay, pero yung spirito mo, may pupuntahan po yan. Spirito mo at kaluluwa, may pupuntahan mo. Either pupunta sa tunay nating tahanan sa langit o sa baba, di ba? Sa impyerno na lumalagablab na apoy. So dalawa ang choice natin, wala pong gitna. It's either you accept Jesus Christ, you go to heaven. Kung hindi, doon naman, when you reject Him at aayawan po natin siya, dire-diretso tayo sa pugon ng impyerno. Maliwanag po ba? Huwag po kayo magagalit, pero yun po ang katotohanan na isinulat ng Panginoon sa Bible para di tayo maligaw. Di ba? Kasi kung wala naman tayong manual, kung wala tayong kaalam-alam, tayo ay maliligaw na pupunta tayo sa kapahamakan. Ayaw ng Lord yun. Kaya sa kanyang pag-ibig, niligtas niya tayo at ang prayer niya sa mga panahong ito, maraming tao, milyon-milyon ng mga taong makarating sa langit. Alam nyo naman ang strategy ng kaaway, milyon-milyon ding mga taong madadala niya sa impyerno. So ang choice po nasa atin. Now that you're listening to the Word of God, malaki po itong tulong sa atin. Dati ignorante tayo dito, pero ngayon, alam nyo na. Amen. So, ang pagtanggap po sa Panginoon, ang pinaka-turning point ng Holy Week, ito po ang sidhing katotohanan para sa ating buhay. Kung ready na kayo, tayo ba'y mananalangin, imbitahin natin ang presensya ng Panginoon sa ating mga puso. Sabihin nyo, Ama, sige po ilakas nyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po ay lumalapit sa inyo, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At sa araw na ito, Panginoon, kinikilala kita bilang anak ng Diyos, Panginoon ko, na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, subalit pagkalipas ng 3 araw, ika'y nabuhay na muli. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa akin. Sa araw na to, alam ko, Lord, inaabot mo ako, Lord. At sa araw na to, Panginoon, sinusuko ko po ang aking buhay, ang buong katauhan ko sa iyo. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po ako na makilala pa kita sa malalim na paraan. Sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo, Amen. Amen. Kung ginawa niyo yan po ay ang promise po ng Lord, sinulat ang pangalan niyo sa aklat ng buhay. At tayo po ay tutulungan niya sa ating buhay sa planetang lupa na maging matagumpay. No? Ang plano ng kaaway, pabaksakin tayo, sirain tayo, bigyan tayo ng sakit, patayin tayo, di ba? Pero ang plano ng Lord, bigyan ka ng buhay at mainam na buhay. So congratulations! Sa araw na ito, sa panahong ito, tinanggap mo ang Panginoon. Amen. Kung sakasakaling wala ka pang Biblia, padadalan ka namin ng free New Testament Bible. Kailangan po natin yung nagbabasa tayo ng Bible kasi nandun pong istorya ng buhay mo at buhay ko. So, madali lang po yan. Sumulat kayo sa ating comment box or sa ating chat box para makita nyo po, malaman ninyo at padadala namin kayo. Praise God. So God bless you and welcome to the family of God. Lord, bless them, Lord. Lahat ng tumanggap ngayon sa araw na to ng Holy Saturday, Lord, sila ay nabuhay. Dating walang buhay,
pero sa ngayon po ay buhay na buhay ang kanilang espiritu. God bless you. And of course, we're also inviting you sa darating na Sunday. It's a grand celebration, no? Ang ating Resurrection Sunday. Punta po kayo dito sa Jesus Christ Saves Global Outreach. Madali lang po ito hanapin. Ito po ay pagtitipon ng mga nananampalataya sa ating Panginoon. Ito po ay panahon na tayo ay nagbubunyi dahil ang Panginoon natin ay nabuhay na muli. Dali niyo po yung family ninyo and you will be blessed. Hallelujah. Lord, patuloy po kami ngayon, Lord, sa healing, Lord. Pinangako mo, Panginoon, sa unang Pedro 2:24, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwasan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Unang Pedro 2:24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. 1 Peter 2:24. Ito po ay maliwanag na sinasabi sa atin. Merong benepisyo yung ginawa ng Lord sa cross ng Calvary. At isa doon ay ang ating kagalingan sa pamamagitan ng mga sugat niya na natamo niya nung pinaparusahan siya bago pa siya ipako, pinarusahan na po siya. Lahat ng mga latay na yon, lahat ng malalalim na sugat na yon ay para sa kagalingan natin. Yan po ang sinabi ng salita ng Diyos at yan po ay maaari nating tanggapin. Paniwalaan po natin at pasalamat tayo sa Lord. Hindi niya nakalimutan, hindi tayo nakalimutan. Alam niya sa mundo maraming negatibong nangyayari dito. Ang daming germs, ang daming bacterial na pwede tayong magkasakit. So, at iba't iba pang mga pakanan ng kaaway. This is a broken world. Kaya nga po binibigyan niya tayo ng tulong. So, ikaw na may sakit ngayon, parang sinasabi mo, wala na akong pag-asa. Pero ngayon ay kinakausap ka ng Diyos at nais niyang maka-receive ka ng kagalingan at comfort sa iyong buhay. So, tayo po ay mananalangin. Pagpipray ko po kayo. Father, in Jesus' name, salamat po, Panginoon. Lord, na tunay ang iyong salita sa bawat sugat na tinamo ni Kristo, Lord, sa krus ng Kalbaryo, kami nagkaroon ng kagalingan. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo ang kagalingan mo. Salamat po, Panginoon, sa mga gumaling ngayon. Bless them, Lord. Touch them, O God. In Jesus' name, pasalamat sila sa iyo, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Kung gusto niyo po i-share na kayo gumaling, pwede po kayong mag-chat sa ating chat box and sa comment section para ma-encourage naman po yung mga ibang manunood pa lang or gagaling pa lang sa mga panahong ito. You know, our healer is our Lord. He's the great physician. Thank you, Lord. Okay, so pupunta na po tayo ngayon sa Baptism of the Holy Spirit. Ang layunin po ng bautismo ng Banal na Espiritu ay bigyan tayo ng kapangyarihan bilang mga mananampalataya. Ito po ay exclusive sa mga nananampalataya kay Kristo. Hindi po ito magic, no? Kagaya ng sinabi ni Simon dun sa istorya sa Book of Acts. Kala niya magic to, hindi po eh. This is an empowerment to the believers, no? Para tayo makapaglingkod sa Panginoon, para maka-witness tayo sa ibang tao, masabi natin ang kabutihan ng Diyos, para po sa spiritual warfare dahil hanggang ngayon sa mga sandaling ito, hindi lang giyera ng mga bansa, meron pong giyera in the atmosphere. Itong labanan ng kadiliman at liwanag. Ang kalaban ng Panginoon sa Kristo, walang iba kundi si Satanas sa Diablo na maraming mga paraan para masilo ang mga tao. Pero once na nakilala mong Panginoon, natuto ka sa spiritual warfare, daw na po sila, hindi sila ganon-ganon nakakasilo sa iyo. Amen. Sa importante po itong
overflow of the Holy Spirit kasi tatapang tayo against the devil, hindi against the mga tao. Tatapang tayo, magkaroon tayo ng kumpiyansa na Lord, sinabi mo na hindi mo kami iiwan at nag-iwan pa siya sa atin. Ang iniwan niya ang spiritual armor natin. Kasama na po dyan ang speaking in tongues. So kapag nabaptize tayo in the Holy Spirit, tinatanggap po natin yun, yung speaking in tongues. Napaka-importante po sa atin noon. Amen po ba? So, paano tayo tatanggap sa banal na spirito? Unang-una ay i-desire po natin. Hilingin po natin ang banal na spirito. Kasi nung na-born again kayo, sumama na po yung banal na spirito sa buhay natin. Sabi niya, diyan na ako titira. Kaya ang tawag sa inyo ay templo ng banal na spirito. So ngayon po, ang hinihiling natin ang overflow ng Holy Spirit sa ating buhay. Ang ibig sabihin ng baptism ay nakalubog. So gusto nating mailubog tayo sa presensya ng Panginoon, ng banal na spirito. Kahit saan magpunta, sa palengke, sa opisina, sa eskwelahan, sa church, or wherever you go, nagbabiyahe ka, kasama mo ang banal na spirito. Amen? Sa unang Korinto, chapter 2, verse 4, na isulat po dyan ni Apostol Pablo, at nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita, batay sa karunungan ng tao, upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na spirito ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Unang Korinto 2:4. Amen. Thank you, Lord. So, ito po ay ipinangako na sa atin ng Panginoon at tinupad niya ang pangako niya nung pag-akyat niya sa langit. Ang sabi niya, pababa ko ang banal na spirito. Okay, at alam niyo po ang banal na spirito, ano po yan? Ka-level siya ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So, kahit nandito pa tayo sa planetang lupa, meron tayong alam na kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo talaga pinabayaan. Di ba napakabuti po ng Panginoon? Kagaya nito, nakikinig kayo sa podcast na ganito. Kayo po ay binibigyan ng Panginoon ng mga katotohanan sa buhay nyo na ikalalakas ninyo. Kagaya ni Heidi at ni Brother Ricky. Kung wala ang Holy Spirit, siguro hindi sila na-draw dun sa katotohanan ng Diyos. Hindi sila na-draw sa pag-iibig ng Diyos. Okay, so habang ang mundo ay talagang masyadong aligaga sa pagkuha ng mga tao, ang banal na spirito naman ay tumatawag sa atin. Dito kayo. Kayo ay dito pumunta. So yung choice natin kung pupunta tayo sa kaharian ng Diyos or way of the Lord through the Bible, ay tayo talaga ay maliligtas. So yun po ang kagandahan ng banal na spirito. So paano natin tatanggapin yan? Una, naisin mo. Pangalawa, surrender po natin lahat yung mga sa loob-loob natin, nakaraan sa atin, yung mga hinagpis natin, yung mga galit natin, i-surrender nyo po lahat. At tayo po ay pagpapalain ng banal na spirit, especially itong Holy Week na to, hindi na natin makakalimutan yan. Isaselyo po sa atin ng Panginoon ang kanyang blessing para sa atin. So, sumunod po kayo sa panalangin ito, sabihin nyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ninanais ko po ang overflow or baptism of the Holy Spirit sa buhay ko. Tulungan niyo po ako, Panginoon, habang ako'y naririto sa lupa. Tulungan mo akong maging malakas, matalino, Lord, at sumusunod sa iyo. Thank you, Lord, for the power of the Holy Spirit. Lord, I desire it, O God. Ninanais ko po yan. Kung ikaw ay Kristiyano, wala ka pang overflow ng Spirit, naisin mo. Kailangan mo to, kapatid. Hindi enough na born again lang tayo. Dapat po we are overflowing with the power of the Holy Spirit at kayang-kayang ibigay yan sa'yo ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At Lord, ako po ay sinusurrender ko po lahat ng mga nakasiksik sa aking
isip, sa aking puso, Lord, yung mga hindi kaaya-aya. Lord, I choose to forgive, lalo na sa mga araw na to, Lord. Matuto akong patawad sa mga nakakasakit at hanggang ngayon, nakakasakit pa rin ang aking damdamin. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Lord, sa pangalan mo. In Jesus' name, I pray. So tayo po ay mananalangin at magmi-minister ako ng overflow ng Holy Spirit sa inyong mga buhay. Kahit nasa cyberspace tayo, wala pong problema kay Lord yan. Nothing is impossible with God. Kung gusto mong ma-feel at ma-overflow ng Holy Spirit at Kristiyano ka na, yan ay mangyayari sa iyo. Amen? So kung hindi ka pa Christian, tatanggapin mo ang Panginoon para ikaw ay magkaroon ng relasyon kay Jesus Christ, and then we will pray for the Holy Spirit to overflow in you. Alam mo, hinahanap ka ng Panginoon. Noong pa niya sinasaliksik, sana ba yung mga anak ng Diyos dito? Gusto ko silang bigyan ng kapangyarihan, humarap sa mundo. Hindi natin alam kung anong haharapin natin this year o sa mga susunod na tabuti na yung meron tayong kakampi ang ating Panginoon at ang kapangyarihan ng banal. Itaas mo ang kamay mo. Banal na Espiritu. Taas mo ang kamay mo, Lord, sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon, sa desire, Lord, ng mga kapatid na ito na makatanggap ng iyong kapangyarihan through the power of the Holy Spirit. Salamat po, O Diyos, Lord, that the Holy Spirit will overflow their lives, O God. Now, receive that overflow of the Holy Spirit. Tanggapin mo ang umaapaw na banal na Espiritu sa buhay mo dahil ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay kakalingain niya. Ikaw ay aalagaan niya. Ikaw ay tutulungan niya. And thank you, Lord, even for the prayer in tongues. Meron po makakaibat na prayer in tongues yan. May mga syllables po na nilagay ang Lord sa isip nyo, ilabas nyo lang sa bibig nyo. Ngayon po, hindi Tagalog, hindi English, hindi alam yung lengguwahe, hindi mo alam. Pwedeng foreign language or mga tribal language. Okay? So, alam nyo po, pag nilagay niya sa isip na puso nyo, ilabas nyo lang. Halimbawa, naglagay siya ng la. Diba? Hanggang madedevelop yan at gaganda ng gaganda ang prayer language na ito. Alam niyo, ang prayer language ito po ay tulong sa atin. Kasi minsan, andito pa rin tayo sa mundo, hindi man nasasabi na pag naging Christian ka na, wala ka ng problema. Minsan po, ang daming problema. So, pero hindi tayo hihingi ng tulong sa Lord or hindi natin in-exercise yung kapangyarihan na binigay niya sa atin, doon tayo nalulugi. So, importante po ay, mama, meron kang mabigat na mag-spray in tongues ka. Okay, kahit sabihin nilang, huwag kayong magpe-pray in tongues, controversial yan. Sabi, anong controversial? Sa Bible po yan. Okay, so we receive it by faith at tayo po ay mag-speak in tongues or pray in tongues. Ang prayer na to, hindi na intindihan ng kaaway. Sorry na lang siya. Sa kakapray mo, yung isip mo talaga nakaka-focus sa Panginoon. Sasabihin ng kaaway ni Satanas, mga kampo niya, ay alisa tayo dito, hindi ko maintindihan itong tao na to, baka naloka na yan or naloko na yan. Diba? So, napakaganda pong a weapon ang speaking in tongues. And we suggest na tayo pong mga Kristiyano, pag nakita nyo na yung katotohanan, hindi yung salita ng tao lang ang pinanghahawakan. Go to the book. Okay, go to the book. Yun po ang pinakamaganda. Si Pablo hanggang sa Revelation, alam nila yun yung speaking in tongues. Amen? So, yung mga nakatanggap po ngayon ng prayer in tongues, i-practice nyo po yan. Mamayang gabi, bukas, no? Mag-pray kayo in tongues. And congratulations! Huwag niyo pong pakawalan yan. Kung meron kayong mga question, isulat niyo lang po sa ating comment section or sa ating chat box para masagot po namin, pipilitin namin masagot. Amen. So kung wala ka pa kayong Bible,
sumulat din po kayo para mapadalhan namin kayo ng It's been a wonderful set of days. 3 araw tayong sunod-sunod na may podcast. Sa susunod na Thursday, meron ulit po tayong Thursday celebration. Ang dami pong nanonood sa atin sa Global, Metro Manila, North Region, South Region, Central Church, Rizal, diba? Lahat po yan. Tayo po ay nagkakaisa sa kabutihan ng Diyos na binubuhos niya para po sa bawat isa sa atin. Ang kalakasan at ang pag-ibig ng Diyos ay mapasa iyo. Tayo po ngayon magka-closing prayer. Pagpalaing kayo ng Panginoon. Ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo at malugod ang Panginoon sa inyo at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Lord, salamat po, Lord. Sa Sabadong ito, Panginoon, inaalala namin, Lord, ang pag-iisa, Panginoon. O God, salamat po, Diyos, nakaka-meditate kami ng iyong salita. And thank you, Lord, yung pag-asa namin, yung pananampalataya namin, Lord, na hindi ka na natiling patay, ikaw ay nabuhay na muli. Pagpalain mo, Lord, ang mga nanonood ngayon, ang mga sumusubaybay sa aming pamilya nila, mga negosyo nila, mga gawain nila, Lord, yung mga anak mo, yung mga lingkod mo, nakasama namin ngayon. God bless you, and huwag niyong kalimutan, bukas is a big day. It's a Resurrection Sunday, ang pundasyon ng ating pananampalataya sa Panginoon. God bless you. Go to church. Bring people to the church sa pangalan ni Jesus. God bless you and bye-bye. Magsaya tayo ngayon, pagkabuhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon.